Hello mga ka-chofam! Welcome back to our channel! For today's video ay isi-share ko sa inyo yung proseso kung paano ako naging Korean citizen. Yes! Finally! Korean citizen na po ako. Finally! Korean citizen na talaga ako. Ito yung temporary ID ko, Korean ID. Kasi after 3 weeks, marireceive ko yung talagang ID na. Officially Korean na talaga ako. So, natapos na rin yung pinakahihintay ko. At alam ko na maraming mga Pinay din dito sa Korea na gustong maging Korean citizen. Kaya isi-share ko yung proseso kung paano ako naging Korean citizen. Yung sa akin, direct interview po ako sa immigration. Nag-apply ako ng February 14, 2024. Pag-apply ko sa immigration, syempre may mga requirements yon. Sa unang video ko, nailagay ko na yung mga requirements. May requirements, lahat na inaccomplish, tapos nag-apply sa immigration. At naghintay ako ng malapit 4 months. Saka ako nakatanggap ng message galing sa immigration ng schedule ng aking interview. Siyempre, habang naghihintay ng interview, kailangan mag-aral talaga. Kailangan mag-aral. Kasi kapag hindi ka mag-aral, hindi ka papasa. So, yung interview ko ay July 5. Natanggap ko yung message ng schedule sa interview ay June 4. So, bali, nasa 5 months yung preparation ko para sa interview. At sa awa ng Diyos, naipasa ko yung interview. Noong July 5, yun nga yung interview ko. Pagkatapos ng interview, July 6, na-receive ko yung message ng immigration na pumasa ako. Tapos na nakapasa na, naghintay ulit ako ng ilang buwan. 6 months. Talaga eksakto 6 months yung hinintay ko para mag-contact ang immigration. Kasi doon sa mga documents na pinasa nung nag-apply, i-check na yun ng immigration. At kung may kailangan pa, nagme-message sila o tumatawag. Sa case ko, tumawag sa asawa ko yung immigration. Kasi may hinanap pa na requirements at yun ay papers ng asawa ko. Kaya mabuti sa asawa ko tumawag. Tapos i-finax na lang yun sa immigration. Eksakto 6 months talaga nag-contact sa asawa ko yung immigration. January 5 nag-contact tumawag sa asawa ko. Tapos na-submit ng asawa ko yung kaagad yung hinahanap pa na documents na i-fax naman ng asawa ko kaagad. At ng January 8, 2005 nakatanggap na ako ng message na okay na yung documents ko sa immigration, na-check na nila. So, ipo-forward na lang daw nila doon sa Ministry of Justice. Sa Ministry of Justice, yun ang nila para sa final examination ng documents at sa approval ng citizenship. Pagkatapos noon, naghintay ulit ako ng malapit 2 buwan. Kasi, February 28, nakareceive ako ng message galing nga sa Minister of Justice na approve na yung aking application sa Korean citizenship. So, may schedule na ibinigay kung kailan yung oath-taking. At yung oath-taking ko ay March 20, 2025. So, bale, 2 buwan ulit yung hinintay ko. Simula noong nag-contact yung immigration, matapos yung first examination sa immigration ng documents ko, 2 buwan ulit yung hinintay ko bago yung oath-taking. Sa oath-taking, ito yung natanggap namin. Siyempre, ito yung certificate na nagpapatunay na Korean citizen na tayo. Ayan. Tapos, doon sa oath-taking, magdala ng ID, isang ID, picture, at maghanda ng 2,000 won na pera. Kasi, may babayaran doon. Ito yung, sa tax yun. Ito yung sa tax, parang,
may binayaran kami. Tapos doon sa before ng off taking, may pinirmahan na kami na ito yung promise na hindi nagagamitin dito sa Korea yung foreign citizenship, yung pagka-Pilipino ko hindi ko nagagamitin dito sa Korea. So merong pipirmahan ito, tapos ayan, may tatak na ng immigration. Kaagad-agad ito kasi pagkatapos ng off taking, hindi kaagad umuwi. Ito muna, ipinasa na kaagad namin doon sa immigration office. Ipinasa na namin, tapos ayun, tinatakan na. Sabi, after 3 to 4 weeks, pagkatapos noong off taking, saka pa lamang namin ito dadalhin sa Guchong, sa district office, o kaya naman sa Dungsamuso, para mag-apply ng ID, para ma-register, mag-apply na ng Korean ID. O diba? At eto yung natanggap namin sa eto yung bigay sa amin na ayan, yung flag. Ito yung binigay nung off taking. Ayan, malaki ito. Kasi may mga di ba? Parang kailangan as Korean, yung mga holidays na kailangan magtaas ng watawat, dapat nakataas din yung watawat. Kaya ayan, binigyan tayo ng watawat. Ay, watawat, ang tawag nito ay taegukki. So yan. Pagkatapos ng off taking, ipinasa kaagad namin yung form na finilapan namin doon sa immigration. Ito yung promise na hindi nagagamitin yung pagka-Pilipino dito sa Korea, doon mismo sa immigration office, doon sa nagpo-process ng naturalization or Korean citizenship. Pagkatapos, ayan, tinatakan. At ito nga, kasabay nga pala ito yung guide kung ano yung gagawin. Dito, nakalagay na after 3 to 4 weeks, saka pa lamang ito dadalhin sa Guchong, sa district office, o kaya naman sa Dungsamuso. So, yun, naghintay ako ng 3 weeks. Hindi pa sana kami pupunta doon sa Dungsamuso o kaya naman sa Guchong. Kaya lang nakalagay kasi dito sa guide na nila kung ano mga gagawin, na dapat daw in advance pumunta doon sa Dungsamuso at tanungin kung ano pa yung ibang requirements na kailangan, baka mayroon. Kaya noong pizza 9, pumunta kami doon sa Dungsamuso, nagtanong. Ang purpose ko lang talaga, magtatanong lang ako kung ano pa yung requirements, kasi may nakalagay dito, dapat magtanong daw in advance. Maliban dito sa binigay ng immigration, ano pa yung requirements, yung anong tinatanong ko. Nung pumunta kami sa Dungsamuso, hindi nila alam. Sabi niya, doon kami sa Guchong pumunta. Doon sa Guchong talaga pumunta, kasi hindi nila daw doon alam. Kaya yung nangyari, pumunta naman kami sa Guchong. Ito lang ngayong itatanong nga lang namin. Mabuti yung mga empleyado talaga dito sa Korea ay friendly at saka approachable. Kaya tinulungan kami doon. Kahit sabi ko, hindi pa ako magpapagawa ng ID kasi wala pang 3 weeks. Wala pang 3 weeks, kinabukasan pa mag 3 weeks. After 3 to 4 weeks daw, magtatanong lang ako. Pero doon, mabait sila. So, tiningnan. Kaya nga pala, after 3 to 4 weeks, bago tayo mag-apply nito, bago mag-apply ng ID sa Guchong, o kaya sa Dungsamuso, kasi yung Gibonjong yung so basic certificate, ay saka pa lamang i-release ng yata ng immigration kung saan after 3 to 4 weeks. Kaya saka pa lang maka-apply kasi kailangan yung basic certificate. So yun na nga, pagpunta namin sa district office, tiningnan nila doon,
wala pa raw akong basic certificate. Wala daw akong basic certificate. Pero, buti na lang, tiningnan ulit ng dalawa yung tumulong doon sa amin na empleyado. Sabi niya, kaya pala, sabi niya, kasi yung ko dito, yung kung saan naka-register yung asawa ko, doon din ako in-address ng asawa ko, yung Dongnok Gijon G. Yung kung saan, basically, kung saan siya talaga galing yung asawa ko. Doon siya naka-register kasi doon siya ipinanganak. Hindi siya taga dito sa Daejeon. Taga Ulsan siya. Kaya pala walang makitang record dito sa Daejeon kasi sa Ulsan nga siya. Kaya pagtingin nung isang empleyado, kasi dalawa sila, kaya pala daw, sabi niya, ito pala yung address. Tinatanong kami ng address namin dito, wala daw. Pagtingin niya, buti na lang tiningnan. Yung address pala dito sa Dongnok Gijon G ay Ulsan. Kaya kinuha yung ID ng asawa ko, tapos ayun, hinanap ng nakita, meron na daw sa Ulsan. Nakuhanan ako nila ng basic certificate. Sabi niya, nasa Ulsan ka nga daw. Ka-register ako doon. Kaya, kasi nga, ginaya sa asawa ko. So yun, nakuhanan ako ng basic certificate, pero hindi binigay sa akin. Sabi ng kukopya nila yun doon sa Guchong. Ang sabi naman doon, mag-a-apply ka na ng ID. Sabi ng asawa ko, nakalagay dito after 3 to 4 weeks pa bago mag-apply. Sabi doon, pwede ka nang mag-apply kasi eto na nakuha na yung may basic certificate ka na, kaya pwede ka nang mag-apply. Pero hindi binigay sa akin yung basic certificate. Pinakita niya lang na meron na ako. Nagawa na ako ng basic certificate. So, talagang Korean citizen ako. Kasi may basic certificate. Yung basic certificate kasi, yung katumbas niyan ay parang sa atin, live birth. Yun. So, yung ginawa, hindi kami doon sa Guchong mismo nag-apply ng ID. Kasi medyo malayo yun kaysa dito sa Dongsamuso sa amin. So, sabi niya, pwede na kayo mag-apply doon sa Dongsamuso ng ID. So, yung asawa ko, kaagad-agad, nung araw mismo na yun, pumunta kami doon sa sa Dongsamuso ulit na mag-apply na ng ID. Kaso, yun nga, pagdating doon, parang hindi nila alam kung ano yung gagawin nila kasi wala pa nga akong registration number. Hindi nila makita nang naghanap na naman sila ng aking basic certificate, hindi pa rin nila makuha. Wala daw. Pero nakakuha na nga sa Guchong. Kasi tinawagan yung sa Ulsan. Tumawag nga pala yung sa Guchong sa Ulsan. Tapos, parang binigay sa kanila. Kasi yung pagkakaintindi ko, hindi pa talaga officially pinapublic ng Ulsan yung basic certificate ko. Kasi nga, after 4 weeks pa dapat yon. Kaya lang, tumawag nga yung sa Guchong, kaya binigyan sila ng kopya. So, yung sa Dongsamuso naman, wala silang makita sa computer ng basic certificate na copy ko. So, ibig sabihin, hindi pa talaga yun na public ng Ulsan. Kaya, hindi pa maka-access yung dito sa Daejeon. Kaya, hindi kami nakapagawa nung araw na yon kaagad na nitong ID. Sabi doon, at tatawagan nila na naman yung sa Ulsan kung isasangguni nila kung pwede na ba kaming gumawa ng ID kasi wala pa. So, buti naman, nung umuwi na kami dito sa bahay ng asawa ko, nung araw mismo na yun, tumawag sa asawa ko na pwede na raw, nakontak na nila, pwede na akong magpagawa ng ID. Sabi ko, kinabukasan na kami kasi hapon na yun. So, yun nga, kinabukasan, nag-apply na kami ng ID. Dala-dala ulit itong binigay ng immigration at nakalimutan ko. Kailangan dala din pala ito. Kailangan dala ito. So, tinanggal ko lang ito. Kailangan dala ito at ito, yung ng immigration,
ito ang ipipresent doon para makagawa ng ID. Sa pagpagawa ng ID, mayroong form naman na fill upan. Pero yung pinasulat doon ay yung asawa ko. Para siguro mabilis. So yun, pagkatapos niyang mag-fill out, ako naman, syempre yung pangalan ng pinasulat sa akin. Tapos, mayroon din akong fill upan doon. At pagkatapos, yung mga fingerprints na, yung fingerprints kinuha na doon sa computer. O ayan, isa-isa lahat ito. Pagkatapos, binigyan ako ng dapat nga pala, may dalang ID. Pag pupunta na magpapagawa ng ID, mayroon kang passport size ID na dadalhin kasi yun ang magiging mukha mo sa ID. So ito, binigay na temporary ID ko. Yung ID talaga ay matatanggap ko after 3 weeks. Kaya maghihintay pa ako ng 3 weeks bago ko makuha yung ID. So yun ang proseso na pinagdaanan ko, na ginawa ko para maging Korean citizen. So, yung next step ay, yung sunod, pagkatapos ko makapagpagawa nito, kailangan yung ERC, Alien Registration Card, o yung ID na binigay nung foreigner pa ako dito, kailangan isauli kaagad yun sa immigration. So, dapat, within 30 days, pagkatapos mag-apply nito, ay maisauli yung ID sa immigration. Kapag hindi maisauli within 30 days, may penalty. Sa akin, pagkatanggap namin ito, sinipag yung asawa ko, sabi, isauli na natin kaagad. Sinauli ko na. Punta kaagad kami ng immigration. Wala namang hinanap sa akin. Basta, sabi ko, isasauli ko na ito, yung ERC. Sabi niya na nakapunta ka na doon sa Amuso, naka-apply ka na. Sabi ko, opo, binigyan na ako. Sabi ko, eto na po, binigyan na ako. Tapos, nag-type lang yung doon sa computer. Tapos, sabi niya, okay na. So, yun, tapos na kami sa immigration. So, yung next step naman namin ay, sabi ng asawa ko, kasi sinipag talaga yung asawa ko. Kasi, sabi ko nga sa kanya, gusto kong magpalit ng pangalan. Siyempre, yung pangalan na para ma-feel ko na Korean din ako. Kasi yung yung pangalan ko dito, complete name ko ito, yung sa live birth ko sa Pinas, yung Hermina Marites Montilla. So, ito yung talaga yung Hangul name ko, eto yon. Napakahaba. Kaya gusto ko magpalit ng name. Dati pa, sabi ng asawa ko, huwag ka nang magpalit. Sabi ko, magpapalit nga ako kasi yung pangalan ko, ang haba, diba? Kasi yung sa birth certificate yan. Kaya, sabi ko, magtanong tayo sa, yung change naman ng name. Sabi ko, magtanong lang muna tayo kung ano yung requirements. Isinipag yung asawa ko. Sabi ko, sige, punta tayo doon sa Gajong Bubon. Family court. Yun, pumunta kami doon. Sabi ko, yung plano ko talaga, magtatanong lang kami kasi wala pa, hindi ko alam kung ano yung requirements. Yung asawa ko atat. Ha? 자야 돼. Janon siga na daw. Matutulog na daw siya. Naantok na yata itong anak ko kasi maaga kami natutulog. Alas 8 na. Oras na ng tulog. 내일 또 하면 되잖아. Bukas naman daw ako magsalita. 잠깐만. 조금만 기다려요. 조금만 기다려요. Oras na daw ng tulog nila. So yun nga, pumunta na kami kaagad doon sa Gajong Bubon, sa family court. Nagtanong ako doon. Binigyan naman ako ng dalawang papel. Pag magpapalit ng pangalan, ito naman yung binigay na forms. Tapos nakalagay yung requirements. So yung requirements dito, kailangan yung basic certificate, kailangan yung family certificate, at kailangan din itong Jumindong Nokpyo. Itong sa registration copy. Mabuti na lang, merong doon, merong sa Gajong Bubon, meron sa katapat, sa katabi, meron doon Guchong ulit. Ibang dungsan yun. Nakakuha kami doon. Nakakuha neto. Pero, ang problema, wala pa rin lumalabas na
basic certificate at saka family relation certificate sa akin, wala pa rin. Kasi nga, parang hindi pa talaga pinablik ng Ulsan yung aking basic certificate at saka family relation certificate. Kaya maghihintay pa ako ng matapos talaga yung 4 weeks na kasi nasa 3 weeks pa lang eh. After 4 weeks talaga maghintay pa ako na magkaroon noon. At eto na yung nakakatawa na nakakainis na nangyari. Dahil sa sobrang sinipag yung asawa ko, gusto niya talaga matapos talaga lahat sa araw na yon. Ayaw niya nang bumalik pa. Sabi niya baka may trabaho na siya. Kaya yung nangyari, kasi isa lang yung nakuha namin eh. Ito lang. Kaso, yung kailangan pa dito, yun nga, yung basic certificate ko at saka yung family certificate, family relation certificate. Kailangan yun. Ang sabi ng asawa ko, pumunta ka dun sa loob, tanungin mo kung pwede daw na ito na lang muna, ito lang daw ang meron, at saka yung iba wala na pwede na mag-apply. Tanungin ko raw. Ang sabi ko sa kanya, ayaw ko. Kasi sabi ko, nakalagay na dyan, ayan, diba? May requirements nakalagay. Kailangan yan. Ay, hindi talaga. Yung asawa ko talaga, na pinilit niya talaga ako na, as in, inaano niya ako parang bata, sige na, pumunta ka na nga doon. Ako naman, hindi talaga ako pumunta kasi, sabi ko, ayaw ko. Sabi niya, ano ba? Para magtatanong ka lang? Sabi ko, ayan nga, nakalagay na kailangan na nga. Tapos sasabihin mo na hindi, kung pwede ito lang. Grabe talaga yung sa ng asawa ko. Parang ako yung anak niya. Parang anak ako na, sige, pumunta ka na nga. Ginaganyan. Ay, pali. Inano niya ako na, pumunta nga ako. Sabi ko, ako naman, para akong batang nagdadabog. Sabi ko, ayaw ko nga. Ay, hindi talaga yung asawa ko. Nagmagtigas talaga siya. As in, inaano talaga niya ako. Naupo muna kami. Pagkatapos, naglakad siya papunta doon sa may office, sa tapat ng office. Tapos, inano niya talaga, tumayo siya doon. Sige na, pumasok ka na, tanungin mo. Ako naman, ayaw ko. Sabi niya, sige na, nagalit na siya, para akong bata na, inaano niya, pumasok ka na nga, mamamatay ka ba kapag nagtanong ka? Ako nga, sabi ko, nandito na nga. Sa akin kasi, hindi ko masabi yung yung common sense. Common sense. Diba? Nandyan na, tapos tatanungin mo na kung pwede ito lang, yung isa lang. Importanteng documents yan. Yun talaga sa akin, napakahalagang documents niyan. Napakahalaga yung a-applyan mong yung gagawin nyo. Tapos wala kayong requirements. Sasabihin mo. Sabi ko sa kanya, ayaw ko nga. Sabi, bakit ayaw mo? Mamamatay ka ba kapag magtanong ka? Sabi ko sa kanya, ano ba yung iisipin sa akin ng tao doon? Yung nagtatrabaho doon? Nandyan na nga. Tapos magtatanong ka pa? Nasabihin mo na kung pwedeng yun lang? Sa akin kasi, common sense yun, diba? Sa akin kasi, ayaw ko talaga, kung yung ugali ko, pag sinabing requirements yan. Pag sinabing kailangan yan. Hindi ako magsasabi na pwedeng wala nito. Yan ang nakaugalian ko sa Pinas pa. Pag sinabing kailangan yan. Nagmatigas talaga ako, hindi ako pumasok kasi sa isip ko, bago naging Korean citizen ako. Tapos, sasabihin nung nagtatrabaho, ang tanga-tanga naman ito. Paano ito naging Korean citizen? Ang tanga-tanga naman. Alam na, importanteng documents, importanteng proseso yung pagpapalit ng pangalan. Tapos tatanungin na kung kahit walang requirements, pwede na. Diba? Para akong tanga. Sasabihin nun, ayaw ko ng ganun kasi hindi naman ako tanga. Hindi ako tanga. Kaya nagalit talaga ako. Galit din yung asawa ko. Yung nangyari, yung asawa ko, sabi niya, wag na! Lakas ng busis, wag ka na magpalit ng pangalan. Sabi niya, wag ka na magpalit ng pangalan. Nagdabog siya, pumunta na siya sa sasakyan. Sumunod ako, para akong bata na, gumanyan ako, sumunod ako. Tapos pagsakay ko, nagngangawa pa siya, ang lakas ng busis niya. Sabi niya,
mamamatay ka ba kapag nagtanong ka? Nasa loob na kami ng sasakyan. Sumigaw na rin ako. Wow! Pero umiyak ako. Yung pasigaw na ang sagot ko sa kanya at umiyak na ako ng umiyak. Sabi ko, hindi ka ba nakakaintindi? So, hindi ko masabi kasi yung term na common sense in Korean. Hindi ko alam yung term doon sa common sense. Hindi ko masabi sa kanya. Pero sinabi ko sa kanya, na hindi ka ba nakakaintindi na nandyan na, sinasabi ko, nandyan yung lista na kailangan. Tapos sasabihin mo, itatanong mo doon na kung pwede lang na walang ganon. Sabi ko, para akong maging tanga noon. Sabi niya, baka sakali lang. Humina na yung boses niya kasi ako umiyak na, sumisigaw din ako. Malakas din yung boses ko na sumasagot sa kanya kasi ako gagawin akong tanga? Hindi ako tanga nga. Kasi nga, I love you. Bisan ko na lang. Nagkukwento pa nga ako. Oo. Yung impression kasi kapag ginawa mo yon, yung magiging impression sa akin, para itong tanga. Paano ito naging Korean citizen? Yun talagang nasa isip ko. Kasi sa atin, sa Pinas, ganun talaga. Tanga ka ba? Nandiyan na nga yan. Tapos, hindi mo maintindihan. So, ayoko nang ganun. Kaya yung asawa ko, ayaw niya na kasing bumalik pa talaga. Sabi niya, medyo malayo kasi dito. Sabi niya, kung pwede rin lang naman ngayon, bakit babalik-balik ka? Diba? Pero ako hindi. Yun, umiyak ako. Tapos siya, nagkalma na rin siya. Tumahimik siya kasi ako talaga, malakas yung boses ko na umiiyak. Malakas yung boses ko na umiiyak talaga. Sabi ko, hindi ko ako. Sabi ko, ayaw ko ng tanga. Sabi niya, hala, babalik ka. Sabi ko, oo, kaya ko. Ako na lang mag-isa. Kahit saan pa ako pumunta, kaya ko mag-isa lang ako. Sabi ko, ako na mag-isa. Sabi ko, kung ayaw mong bumalik, kaya ko mag-isa ako. Kala mo lang, ha? Siyempre, sinasama ko lang siya kasi yung para mabilis yung proseso. Kasi mabilis siyang magbasa. Pero ako, pag nagbasa, mababasa ko yan. May translation naman sa phone. Kaya namang mag-fill out ng mga forms. Mabagal nga lang. Pero, yun ang nangyari. Talagang, gusto kasi niyang tapusin sa araw mismo na yun, lahat. Kaya, niya na, as in, yun ang ending, away kami. Para siyang, natawa ko. Kasi, para siyang papa ko. Ako parang bata, na tinutulak talaga niya ako na pumasok doon sa loob para magtanong. Tapos ako, talagang ayaw ako nagmamatay. Yung batang nagmamakto talagang ayaw ko. Siya naman, pinipilit ako. Sige na. Ako naman, maktol talaga ako. Kasi, yung impression na ibibigay noon, doon sa pagtatanungan ko, diba? Negative. Kabago-bago ko pa nga lang. Negative na yung impression. Ayaw ko ng ganun. Kaya yun. Buti naman. Yung asawa ko kasi mabait. Yan po na. Yung nadudaran da. Inantok na yung mga bata. Sanay na, maaga kasi kaming natutulog. Sanay maaga natutulog. Hindi na lang mga kachofam. Yung asawa ko naman talaga, mabait yan. Mabait ang asawa ko. Kaya, lang yun. Gusto niya, yung ugali talaga niya, tatapusin niya kung ano yung ginagawa niya. Gusto niya matapos talaga yun. Hindi yan titigil na hindi matapos. Buti na lang yung asawa ko, nang umiyak na ako, tumigil na siya. Kasi mabait talaga yung asawa ko. Kapag umiyak ako, kahit galit yan, parang kumakalma yan. Kumakalma yung asawa ko kapag ako'y umiiyak. Kaya mabuti naman umiyak ako kasi sabi ko magdadrive yung asawa ko kapag galit, nakakatakot na yung nagdadrive galit kasi delikado. Mabuti na lang umiyak ako. Kaya yung asawa ko as in kumalma siya ng kumalma. Nagsorry na siya. Sabi niya magbakasakali nga lang daw siya. Ay, natawa ko na, naiyak talaga ako ng todo. Nung pauwi na kami, ako na kasi mangot pa rin. Siya, naglalambing-lambing na. Inaano na mawala na yung halit ko. Kasi ako talaga nainis. So, yun. So, bale, yung pag-change ng name ko ay next step naman yon.
pagka, after siguro pagdating na talaga ng ID ko. So, yun lang mga ka-chofam, yung may share ko sa inyo sa video natin ngayon. Maraming salamat po sa inyong panunood at kita-kits tayo sa susunod na video. God bless!